sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy MQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Pameo so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Pameo so tanghon. Kumea sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy MQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pickleball as a sport, it's really a social sport. Hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Like yung sound of the ball hitting my paddle, yung enjoyment and satisfaction na nakuha ko na I can hit the ball pala kahit hindi naman ako athletic. Hindi lang yung you're out there to destroy the opponent. Parang ito, more on let's have fun, let's have a social gathering, let's have this community. So I'd like to encourage everyone to try pickleball. I know on social media marami nagsasabi, ano ba yung pickleball? Trend lang ba yan? I don't think it's a trend. I think it's here to stay. Hopefully, baka ikaw na yung next pro player. Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw na ng Biyernes sa 27 na sa buwan ng Marso, taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Panibagong record low sa palitan ng piso laban sa dolyar, naitala sa pinakamababa 60.55. Sapat na supply ng krudo, tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang Hunyo. Double-digit oil price increase, namumuro na naman. Halaga ng diesel nanganganib na pumalo na sa 146 kada litro sa susunod na linggo. Bilang ng nagsarang gasolinahan sa gitna ng State of National Energy Emergency, nadagdagan pa sa 425 ayon sa Philippine National Police. Ikatalawang araw ng nationwide transport strike, lumarga. Iba't ibang grupo sumugod na sa Mindiola. Mayor Isko Moreno naglunsad ng libreng sakay katuwang ang 22 Joda sa Maynila. LGU sasagot sa kita ng mga tsuper. Petisyon laban sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara, inihain na sa Korte Suprema. Mga warship ng Pilipinas at China muntik magkabanggaan malapit sa Pag-asa Island. 3 arestado naman sa illegal na pagbebenta pamamahagi ng petrolyo sa Davao del Sur. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sumansyad, lumagapak sa panibagong historic low ang halaga ng piso laban sa dolyar ngayong Biyernes, March 27. Ayon sa Banker Association of the Philippines, nagsara ang palitan ng piso sa 60.55 kada US dollar. Nahigitan nito ang dating record low na 60.3 noong Lunes, 23 ng Marso. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroong sapat na supply ng crudo ang Pilipinas hanggang June 30. Batayan na ito sa kanyang pakikipag-usap kay Petron President and CEO Ramon Ang hinggil sa pagpasok ng fuel sa bansa. Ayon sa Pangulo, ginagarantiya ng Company Chief Executive na hindi kukulangin ang bansa sa supply ng langis sa gitna ng nararanasang pangdaigdigang krisis. Pakinggan po natin si Pangulong Bongbong Marcos. In terms of crude oil supply, dahil pinapasok nila ang crude oil para i-refine dito sa Pilipinas,
at may save iba ang presyuhan kapag nagpasok tayo ng crudo mismo, ng diesel, kaysa sa nagpasok tayo ng crude oil at tayo mag-refine. Mas mahal yung magpapasok ka ng refined na diesel na. At ang ika niya ay meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Sa panig naman ni Ang, nangako itong hindi pagsasamantalahan ng kanilang kumpanya ang sitwasyon at sa halip ay tiniyak ang kanilang kooperasyon upang mapanatiling matatag ang distribusyon ng produktong petrolyo sa mga susunod na buwan. Sa kaugnay na balita, tiniyak ni San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang sa publiko na hindi sasamantalahin ng Petron ang fuel crisis. Bansa, epekto naman ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Ang na siya ring may-ari ng Petron Corporations, tiniyak niya na hindi sila kikita ng higit pa sa normal at handa naman siyang mas babaan pa ang kita. Handa rin naman ang business tycoon na ibenta ang Petron sa pamahalaan kung naniniwala itong mas mapapabuti ang pamamalakad sa kumpanya. Kasabay nito, tiniyak naman ni Ang na 100% na cooperation ang itutulog niya sa mga Pilipino. Narito ang kanyang tinig. Itong public service ito. And I promise the public, we will not take advantage on this fuel crisis. Hindi kami kikita ng mahigit pa sa normal. And I'm willing to even lower the income. Baliwala yung sa akin income. In fact, sabi ko nga kung gusto ng gobyerno, pwede nga ng gobyerno bilhin yung petro sa akin kung tingin nila, mas magaling sila magpatakbo di ba? So, in short, you have my 100% cooperation na tutulungan yung mga kababayan natin. Salamat po. Samantala, nanganganib na sumampa na sa 146 pesos bawat litro ang halaga ng diesel sa susunod na linggo. Ito ay batay sa pagtayo ng Mean of Platts, Singapore o MOPS Trading sa nakalipas na 4 na araw. Ayon sa oil industry source, kung magiging accurate o wasto ang projection, ang pump price ng diesel ay tataas ng mula 11 hanggang 12 pesos bawat litro o sa kabuuan ay papalo ng mula 118 pesos hanggang 146 pesos and 30 centavos per liter. Para sa premium diesel, ang halaga nito ay posibleng sumirit sa 125 hanggang 156 pesos bawat litro. Samantala, maaring walang magiging paggalaw ang halaga ng gasolina sa susunod na linggo at kung meron man, ang increase ay nasa 3 pesos per liter o sa kabuuan ay magiging 115.4 pesos bawat litro. 11 pesos naman ang maaring madagdag sa kada litro ng kerosene. Samantala, dumami pa sa 425, 415 ito kahapon. 425 na ang bilang ng mga gasolinahang pansamantalang nagsara sa gitna ng kinakaharap na state of national emergency sa bansa. Ayon kay PNP spokesperson Police General Randolph Tuanyo, wala higit sa 4 na daan ay bumaba na ang bilang sa 387. Pero sa huling monitoring ng pulisya, 38 panibagong retail gas stations ang duwagdag sa pansamantalang nagpadlak na hanggang ngayong araw. Dahilan naman dahilan ng mga ito ay kulang daw sila sa supply ng produktong petrolyo, bagay na ipinaabot na sa Department of Energy para maimbestigahan. Pakinggan natin si Tuanyo. Base po sa initial na investigation na binigay ng mga NPCC, yung ating po Municipal Price Coordinating Council, sila po ay nawalan ng stock. At okay naman po nito, may mga retailer o stations naman po tayo na sila na nag-open naman dahil sila po ay nabigyan na lang po ng popular supply kaya po sila. Pero ngayong araw ito, ang additional na nagsara ay 38 retail stations. Tataas na din ang halaga ng pagkain sa ilang supermarkets sa pagpasok ng Abril. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, ilan sa mga manufacturers ay nag-anunsyo na ng price adjustment ng kanilang produkto. Sinabi ni Steven Kua, Pangulo ng Samahan, na kabilang sa mga apektado ng pagtaas ay ang pasta, noodles at canned goods sa pagkaing delata. Gayon din ang bottled water. Batay sa pagtaya, ang price increase sa pagkain ay maaring pumalo ng hanggang sa 10%. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumugod ang grupong Piston at iba pang sektor sa Mendiola, Maynila ngayong hapon.
Para sa ikalawang araw ng nationwide transport strike upang almahan ang patuloy na krisis sa langis. Bago ang programa, nakipagpulong muna ang Manila Police District kay Piston Leader Modi Floranda upang matiyak ang kaayusan ng aktibidad. Sa kanyang talumpati, muling idinaing ni Floranda ang pasakit na dulot ng mahal na petrolyo sa sektor ng transportasyon. Nanawagan ulit ang grupo sa pamahalaan na ibasura ng Oil Deregulation Law at magpatupad ng price control sa langis. Itinuring naman ng Piston na matagumpay ang kanilang 2 araw na malawakang pagkilos at iginit na hindi sila titigil sa paniningil ng solusyon sa gobyerno. Nananatiling mapayapa ang 2 araw na transport strike na ikinasan ng iba't ibang transport groups. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., wala pa silang namomonitor na anumang major untoward incident. Nakatulong umano rito ang presensya ng aabot sa halos 9,000 kapulisan at 400 na patrol cars na ipinakalat sa Metro Manila. Ito na ang ikalawang round ng nationwide na tigil pasada kasunod ng serye ng mega oil price hike. Kabilang sa panawagan ng mga nagprotesta ang pagbabasura sa oil deregulation law at pag-aalis sa VAT at excise tax sa langis. 22 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dumalog naman sa Korte Suprema ang ilang pro-Duterte lawyers upang hilingin ipatigil na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang grupo ay pinamuno ni Attorney Israelito Torion. Ayon sa abogado, sila ay nagsumite ng petition for certiorari and prohibition at temporary restraining order laban sa impeachment proceeding ng House Committee on Justice. Ipinahayag ni Torion na pagkat pinapayagan sa saligang batas ang impeachment, hindi ito dahilan para magamit ang aktibidad sa tinatawag na fishing expedition. Sa iba pang mga balita, napagkasunduan ni Mayor Isko Moreno Domagoso at mga presidente ng 22 Jeepney Operators and Drivers Association o JODA na ang kanilang mga jeep ang gagamitin para sa libreng sakay. Sagot naman ng lokal na pamahalaan, ang kita ng mga driver at operator na lalahok sa programa. Ayon kay Domagoso, aabot sa humigit kumulang 3,000 kada araw ang kinikita ng mga tsuper depende sa uri ng kanilang unit, habang libre ang pamasahe sa mga pasahero. Mahigit 1,400 jeepney ang inaasahang lalahok sa programa na maaring makapaghatid ng hanggang sa 100,000 na pasahero kada araw sa iba't ibang ruta sa Maynila at karatig lugar. Tatagal ang libreng sakay sa loob ng 5 araw na hahatiin sa 2 linggo na posibleng palawigin depende sa pondo ng lungsod. Ayon pa sa alkalde, ang programa ay pansamantalang solusyon o pantawid upang matulungan ang mga tsuper at commuter na apektado ng krisis sa langis. Samantala, arestado naman ang 3 individual sa hindi otorisadong pagbibenta at pamamahagi ng produktong petrolyo sa Davao del Sur. Ayon sa Philippine National Police, nahuli ang mga ito sa isang entrapment operation sa gitna ng pinalawig na pagbabantay laban sa illegal fuel trading sa ilalim ng State of National Emergency. Narecover sa operasyon ang nasa 103 litro ng gasolina, pera, metal drums at water pumps. Pagtitiyak naman ni PNP Chief General Melencio Natates Jr., hindi nila hahayaang masira ang kabuhayan at ang seguridad sa komunidad. Sa ngayon, inihahanda na ng Department of Energy sa Davao Region ang mga posibleng ikaso sa mga suspect. Muntik nang magbanggaan na ang BRP Benguet ng Philippine Navy at isang warship ng People's Liberation Army matapos ang closing in at passing at dangerously close distance na isinagawa ng China malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa Western Command, habang nagpapatrolya ang BRP Benguet sa naturang lugar, ay biglang sumulpot ang isang Chinese missile frigate at dikit na nagmaniobra sa barko ng Pilipinas. Dahil dito muntik nang magsalpukan ang barko na naglagay sa peligro sa mga tripulante. Bagong insidente, isa pa ring PN o Philippine Navy vessel ang tinutukan ng fire control radar ng hiwalay na Chinese warship sa Escoda Shoal. Una na nagbabala ang AFP sa playbook ng China na pilitin ang mga Pinoy to fire the first shot sa West Philippine Sea. Samantala, sa iba pa ang mga balita, kinuwestiyon naman ni Senator Loren Ligarda kung bakit nasusunod pa rin ang replacement cost sa halip na ibatay ang presyo ng langis sa aktwal na presyo ng pagbili. Dahil ang presyo ngayon ng langis ay mahigit na sa doble ang kada litro. Batay sa prinsipyo ng replacement cost, kahit na may nabiling stocks na langis sa mas murang halaga bago ang panahon ng krisis, kailangan nila itong itaas. Paano naman sa bibilhin nilang super mahal na
Bawal umanong sundin ang prinsipyo ng replacement cost alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Narito si Ligarda. Because it was a DOE that explained the replacement cost in behalf or justifying. So in short, yung stocks na bilhin nung hindi nung krisis, ibang presyo. Pero nung dumating yung krisis, may stock na siya sa dating presyo, pero inaakma sa presyo na tumaas sa world prices dahil daw bibili naman nila yung kapalit sa mahal na presyo sa mga darating na linggo. So, ang sagot muna ng DOE, ang gusto ko marinig, tapos Samantala, muling kinalampag ni Senator Sherwin Gatchalian ng Department of Energy o DOE para imbestigahan at bantayan ang presyuhan ng langis sa gitna ng krisis. Ito'y batay sa obserbasyon at reklamo sa mabilis sa taas presyo sa mga gasolinahan kahit luma nang nabili ang kanilang produktong petrolyo. Pero paglilinaw ni Gatchalian na hindi siya nag-aakusa na may sangkot sa profiteering at hoarding. Gate ng senador na may kapangyarihan ng DOE ngayon na sa ilalim ng emergency powers na ibinigay kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para kay Gatchalian, mayroon pa ring negosyanteng mananamantala sa gitna ng krisis na dapat anyay patawan ng kaukulang parusa. 27 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, sumayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas,
at mas pinaaksyon. Sa Match Point, tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balita. Hindi na natin muna kakahaba-habaan pa ang pag-iintay ng ating butihing governor ng lalawigan ng Quezon, partner. Nasa linya na natin si Governor Helen Tan ng Quezon. Magandang hapon po, Gov. Ma'am Karen, good afternoon. Ayan, at tama-tama, Women's Month, di ba? Yes, Gov. Happy Women's Month po sa atin, Gov. Yeah, happy Women's Month po. Siguro doon ka na rin sisimulan ng ating pangungumusta. Ngayong lalo nang may krisis, ngayong lalo nang mahirap ang buhay, kumusta ang mga kababaihan ng Quezon? I understand, marami po kayo mga programa at mga proyekto para din po sa pag-empower ng ating mga kababaihan, ma'am? Yeah, yung mga programs naman po natin naka-center doon sa capacity development, yung mga trainings natin na binibigay, and kasama po doon from the very beginning yung advocacy natin to women's group, no? So, nagbibigay po tayo ng mga skills training, nagbibigay po tayo ng yung capitalization program po natin for livelihood. Iba-ibang klase po yon. So, meron tayong mga solo parent, women in agriculture, meron din po tayo na mga PWD na mga kababaihan. So, yan. Dire-diretso lang po yung ginagawa namin program. Buti naman po. At syempre kung may Women's Month, yung mga susunod po ng mga henerasyon, yung mga yung mga girls po naman, maganda po na nabibigyan din po siguro sila ng pansin. Meron din po ba tayong mga programs po para sa kanila, yung mga girls, young women po, to empower them as well, Gov? Yes po. Yung ating PYDO, yung Youth Development Officer natin, together with mga SKs natin, no? Meron tayong mga programs na ginagawa. Ganun din, the same with other, kung out of school youth, nagbibigay po tayo ng mga skills training, no? Of course, yung health education natin, especially doon sa ating very high ang ating teenage pregnancies, So, nakafocus din kami doon sa giving awareness sa ating mga kabataang babae, no? And of course, yung protection, no? So, hindi lang yung kabataan, but it's a family orientation because of the cases of abuses like incest, rape, or domestic violence. Ma'am, itong krisis na ito na nararanasan ng buong mundo, kumusta po ang ating lalawigan? Ano po ang inyong mga measures? Ano po ang response ninyo? Ano po ang inyong mga proactive measures na ipinatutupad na po sa ating lalawigan? Well, yung just like what we talked about last week, I believe, no? So, naghigpit una, cancel, suspend kami ng mga activities namin. Yung mga CapDev namin or mga seminars so that we can use yung fund po natin for
ang naging focus namin na pag-agrihan namin, una, may na-record na kami na mga repatriated, no? So, ongoing yung assessment and collection ng data. Apo. So, meron na kaming Balik Quezon program. Ayun. It's more of, we'll start with needs assessment. Mag-assess muna kami. Ano ang kailangan talaga nila? And focus is, paano matulungan magsimula muli dito sa ating bansa. It's like yung Apo. COVID time, no? So, meron po tayo noon. Ang napag-usapan namin since the national government has that program sa ating mga transportation sectors, hindi naman kaya pong bigyan ng kapitolyo lahat. So, we entrusted it na lang sa national government in partnership with the municipal government. So kami will focus more on food security, magbibigay ng mga pananim na mabilis lang tumutubo, makabawas sa kanilang mga gastusin, and then papalawakin namin yung livelihood programs namin doon sa mga masisave namin na funds. No? So ongoing po yung aming validation right now. Ma'am, yung Balik Quezon partner, I think this is a first ever project ulit sa ating lalawigan. Maganda yung konsepto, no ho. Bali this is on top of the government assistance doon sa mga umuuwing OFW, ma'am. Opo. So marami siyang naka-align din siya sa healing agenda natin, no? And doon po papasok yung mga programa para sa kanila, no? Apo. So may kasama din po yun na cash assistance, but it's a small amount. Pero ang importante yung intervention namin na mas magiging sustainable and long-term. Yung program po na to, Gov, sabihin na po natin na may mga uuwi po, pero kahit po pansamantala at may balak pa rin po silang bumalik sa abroad, tutulungan pa rin po sila, tama po, no? Wala naman pong ibang requirements. Yes, ma'am. Doesn't matter kung babalik sila or what. Anyway, ang focus naman, hindi lang naman yung repatriated, but also the family members. So, whoever is needing the assistance. Kaya meron po kaming needs assessment ng ating mga families. Okay. Dito po sa Metro Manila kasi, Gov, no, kung napapanood niyo po sa mga balita, marami po sa mga kababayan natin, hirap po na magtrabaho kasi wala pong masakyan. Kulang po at medyo hindi na po ganun karami yung bumabiyahe pong mga jeepney, mga bus po. Kumusta naman po dyan sa inyo? Meron po bang similar po ba na challenges o mga problema po? So far, wala po akong feedback na kukuha except for, of course, yung problem on the pagtaas ng pamasahe. I saw some municipalities, they passed the ordinance already na magtaas ng pamasahe ng tricycle, ng jeep. So far, yun yung nakikita ko kasi yun lang naman ang nagiging dahilan kung bakit kumonte kasi hindi na itataas agad yung pamasahe. So, nakita ko doon sa mga advisories and postings ng mga pages of our component municipalities na pinakikinggan nila yung hinaing and diretso naman. Siyempre talagang hirap pa rin, no? Opo. Yung ating mga kababayan na alam ko, mas maraming nagko-commute nga ngayon kaysa nagdadala ng sasakyan. So somehow it helps din naman our transport sector as long as hindi sila lugi doon sa presyo ng fuel with pamasahe. Ma'am, yung mga jeepney drivers na sakali hindi na makapamasada dahil nga sa kulang sa pambili ng diesel, I understand may mga livelihood na in place na naman kayo. Pero just in case, yung iba gusto po mag-enroll dun sa mga livelihood program po ninyo, ano-ano po ba yun at paano po sila makakasali? They just have to go to our satellite offices, no? Usually kasi yung livelihood, ang tinatanong namin yung proponent. Papaano nila gusto na magsimula or papaano kami makakatulong sa kanila. In what way kami makakatulong, no? So, iba-iba po na
klase ng tulong, merong intervention through inputs, or kung kaya namin, cash assistance. But yung agreement namin, yung cash assistance, kasi nga, pag nagbigay ka sa isa, syempre magtatampo yung iba, hindi mo mabigyan. Wherein, hindi kaya talaga ng pondo ng province. So, mas doon kami focus kami doon sa livelihood. Oo, which is marami namang other resources, small livelihood, pero makakatuon na rin sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Makakatulong sa maitawid man lang ngayong crisis. Hopefully po, syempre, all of us are praying na hindi po tumagal yung crisis. Pero nabanggit nyo kasi sa mga una nating mga usapan, naaalala ko po nun kasi marami pong mga investors po na sinisilip po ang Quezon para sa mga proyekto nila na for renewable energy. So ngayon po na merong crisis po sa enerhiya, ito po yung magandang panahon talaga na sana nga po in the past nakapagpuhunan na rin po tayo ng mga ganitong proyekto. Pero I think po on the right track po ang Quezon kasi you have all the resources po. Maganda po yung location, yung mga natural resources po for renewable energy, wind, sea, tama po ba? To produce energy? Yeah. Yung Quezon kasi is in a better position or location, no? So we're glad and we're happy na nagsimula yung mga investments last 2 years ago. Yung mga inquiries sa amin, and hopefully at the end of the year may isang windmill na mag-open, and solar farm. So, madami sila sa ma'am na nandito ngayon. Even hydropower, nandito rin po sila. So, hydropower, yeah, we do have also. So, yan yung mga opportunities na meron. At least, etong mga investments na to, nakapagbigay din ng trabaho, no? So, in time, hopefully, yung contribution natin doon sa ating bansa from Quezon, nakakatulong din. Ma'am, in other topic, kayo po ay lately nag-ikot uli sa mga hospital network natin at may mga iba pa kayo uling nakita, napansin, napuna. Ma'am, para sa ating mga nakikinig, siyempre siguro sa mga administrador na rin ng mga ospital, ano ba ang kumbagang tamang panuntunan sa pangalaga ng ospital, sa pagdidistribute, pamimigay ng gamot? Parang, ano ho ba yun? Parang may iba-iba yung kanilang sistema mo, ano ho? Supposed to be, we have one system in place, no? Alam naman nila yung direction na number one, to make that goods and services available at any time that you need it. No, so may mga pamamaraan kung paano, and we put that in place, no. Kaya lang syempre very important talaga yung human factor, yung adherence nila doon sa kanilang mga tasks, no, na hindi nila nami-miss, no. Nagagawa nila yung mga dapat nilang gawin. Sila yung mag-i-ensure noon Syempre may yung pagdating sa efficiency of the staff. Iba-iba ang level. Hindi pare-pareho. So, merong very consistent, meron namang paulit-ulit ka nang nagsabi, pero still, nandun pa rin yung problema. No? So, somehow, may mga marami ng improvements, no? Doon sa ating mga... That's why, I need to monitor to make sure. Kasi pag hindi mo minomonitor, mas nagiging lax sila and lenient. Ma'am, yung sa gamot ba, pag galimbang na-confine ka nga sa mga ospital natin dyan sa Quezon, paano ba yung dapat nilang maintindihan na pag kailangan mo ng gamot, hindi mo na kailangan bumili, magsabi ka lang, bibigay sa iyo. Paano ho ba yung sistema talaga? Supposed to be, dapat available siya inside, no? Nasa pharmacy siya.
So, bibigay lang yon. Pero may mga times na nawawalan or nauubusan. Apo. So, meron kaming third-party service provider where they can avail. So, doon nila kinukuha. And ang kumukuha nun, yung nagpa-facilitate nun, yung help desk namin. So, sila yung magpa-facilitate nun. Of course, chargeable to the province yun. So, walang out of pocket. In the past, ang naging sistema nila dyan na pressing problem talaga ng maraming government hospital. Pag walang supply sa loob, nare-resetahan yung kapamilya, tapos bahala na siyang maghanap. That's before. Oo. Yeah. Before. So ngayon, binabawal natin yon. Oh, okay. Yung hospital then through the PRONAV, yung Provincial Health Navigator or Help Desk, sila yung humahanap ng paraan where to avail yung kailangan ng pasyente. So, may mga ilang isolated cases, halimbawa nakarating sa akin, paano nakalusot na nagreseta ng bibilhin na gagamitin, for example, for surgery. Very clear naman yung instruction. So, pag ganyan, binabalikan namin and naibabalik sa kanila yung binili nila na gamot, no? Yung ginastos nila, pinababalik natin. At least nare-reimburse, no? Pero iba pa rin yung na-launch po ng with PhilHealth, yung Yakap po, no? That is for the mga maintenance medicines, mga ano. Pero yun, libre din po yun, Gov, di ba? Yes, oo. Libre din yun. That's all in all. 21 kasi nasa Yakap program But the 54 na gamot, all in all 75 siya. Supposed to be kasama siya doon sa 20,000 worth of medicine. Per year yun. Yeah, malaking tulong din po yun sa amin, sa Kapitolyo. So ngayon, nag-recalibrate kami ng policy doon sa aming Social Welfare and Development Office and mga satellite offices kasi may dalang reseta. Pag nakita nila na nandun sa 75 yung hinihingi nila, then nagbe-verify sila, naka-register po ba kayo sa Yakap? Saan? Then we'll advise them to avail that para nagko-complement yung fund, no? And then pag na-exhaust nila, madidetermine namin yon kasi meron naman yung pharmacy na nakukuha kasi pag pumunta ka doon na avail mo, alam mo kung how much pa yung balance niya doon sa 20,000. Pag naubos yun, and then bumalik sa amin, nandun yung mga Yakap gamot niya, then i-cover na siya ng province, no? Para may complementation doon sa fund. So, ubusin muna nila yung 20,000 doon sa, but yung outside doon sa 75 medicines, definitely, nagbibigay ang province doon. At least nasi-stretch yung pondo ng province. Para hindi maputol din yung medication, Yes, para mas madami ding natutulungan at nakikinabang na kalalawigan natin. Kasi halos yung services ng Capitol, lahat na ibinigay namin Correct. Pati yung mga ortho, yung mga bakal-bakal na very difficult. Sa Capitol, pag nasa QMC at kayang operahan doon, nakapartner na rin kami doon sa mga suppliers, no? So that hindi pa uli-uli yung pasyente tumatagal sa amin inside paghahanap ng cash para maipambayad nila sa bakal. So, basically, kung may mahingi sa DSWD, sa DOH, mga ganyan, and then the rest, either full or part of it, or yung 75%,
to 100% kino-cover na ng capital. Ano po to, Gov, na nakita ko rin kasi syempre in-stalk ko po kayo sa inyong Facebook. Biglang ganun, follower, ayan. Na may 1.5 na si ma'am na million na Taray. follower, ma'am. Dami ng followers. Parang medyo nadiskumpiyado po ba kayo dito sa mga nakikita nyo pong mga gamot na na-expire? Tama po ba? Yeah, that's part of the that's why you really need to go around and monitor to make sure na nakikita, hindi na magkakaroon ng mga expired. So, may near expiry, magawa ng paraan, no? So, ayaw natin ma-expire ng gamot. So, sayang naman kasi. Sabi sa kanila na mortal sin ang ma-expire ng gamot. Mortal sin. Very precious. Oo nga diba? Para ma-expirean ka ng gamot. So, napakahalaga nun, especially na kung government fund. So, yun pinapaalala natin sa kanila. So, may mga strategy naman on distribution para hindi ma-expire within. But you have to keep on reminding them. Supposed to be actually sa policy ng supplier, dapat na ibabalik yan Hindi dapat mag-expire, no? So, yun, at least nakikita ko yung ganyan. Minsan siyempre sa dami ng iniisip ko, nakakalimutan ko na and then suddenly, pag mag-check ka ng system, diba? So, and then, maalala natin na ma-remind yung mga heads natin. Tapos kayo, ma'am, ayaw ninyo nung nakakakita kayo ng biniling equipment pero nakatenga. Hindi ginagamit. I really hate that. Kasi alam nyo, kung alam lang nila, hirap na ako maghanap. Paano ko ba? For every cent that you need to spend and sacrifice, merong nagsasuffer na ibang program. Maibili mo lang ng equipment. Siyempre, may mga programa ka na isa-sacrifice para ma-prioritize yung gano'n kasi nga hindi naman laging available yung fund. So, siyempre pag naghahanap ka ng equipment tapos yung pala meron doon, kahit naman siguro kayo, sir, magagalit kayo na opo naman. May ganong equipment. Tapos, hindi transparent, diba? Hindi sinasabi ba? Hindi nagre-report. At saka, pera kasi ng tao yan na dapat napapakinabangan agad. Yun na siguro ang nagpapainis sa inyo. ayaw ninyo nung nasasayang lamang. Oo, sir. Yes. At namang, pinapahalagahan ng lahat ng bagay ba? Okay, ma'am, tourism muna siguro tayo. Ngayon, panahon na naman ng pasyalan. Tuloy-tuloy pa rin yung ating mga programa sa turismo. Yes po, oo. Although, syempre ngayon kami parang nag-cut ng mga activities But syempre kung may mga tourist tayo na pupunta, ready po naman yung ating mga municipalities. In fact, meron kami ilo-launch another tourism circuit here in the Bundok Peninsula. I think nag-validate sila in the past few days, no? So, makikita nila yun sa page namin. That's another circuit na parang recommendation namin to our visitors where to go dun sa mga magkakatabi na mga bayan. Lalo na dyan sa 36, madaming riyan, partner. Magagandang mga beach resort dyan. Ay, wow. Doon na tayo sa malapit kasi mahal lang gasolina. Pero tayo sa Sariayat. Sa Candelaria. Huwag na muna kayong mag-abroad. Dito na lang muna tayo sa Pilipinas. So, I agree. Correct. Ma'am, siguro po finally, baka po nag-aalala yung ating mga kababayan kasi nga may crisis. Baka mawala na yung mga scholarship, baka yung mga gamot na libre, baka yung mga infrastructure na ipinagagawa ni Go, baka matigil. Ano ho ba ang inyong advice dyan? Yeah, yung ginagawa naman natin, dire-diretso yun. But yung other like activities, yun din ang advice naman ng DILG and Malacanang, no? We have to put it on hold. Advise also the mga mayors, they have to explain it, yung mga traditions. Usually they celebrate mga foundations, fiesta for like a week. Sabi ko, make it simpler. One day, mag-mass. Yung importante is the commemoration. Other
activities ay pwede namang i-cancel muna dahil nga dito sa kinakaharap natin problema, no? But the services, dire-diretso po tayo. Maraming challenges but hindi po tayo tumitigil, no? Diretso lang po yung serbisyo natin sa ating mga kalalawigan. Ayan. And your message this Holy Week sa ating mga kababayan? Yeah, this is the time for us to reflect, no? And renew our faith. Mapagmilay-nilayan natin at the same time, of course, sama po ninyo ang ating lalawigan palagi sa inyong mga sakripisyo so that we'll be protected and blessed. Yan lang po. Ingat po tayong And rest assured na may crisis man, partner, our governor, the provincial government, together with the provincial board members and the vice governors, the mayors, are on top of the situation, ma'am. Yes po, yes. Apo. Ma'am, salamat ng marami sa inyo. Thank you, ma'am. Have a good one. Happy weekend po. Si Governor Helen Tan ng lalawigan po ng Quezon. Yun ang importante na ang isang chief executive ng local government ay may assurance na may krisis man tayo, ang ating gobernadora ay nasa sa ituktok po ng pagbabantay at pagsasaayos ng mga problema ng lalawigan. In the meantime, let's have Noche Kakas muna because we will have Attorney Paulo Panelo in a while, but bago, para dire-diretso na tayo kay Attorney Paulo, let's have Noche. Noche, where is you? Ito na ang ating winner sa Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Alright, nasaan ka na, Noche? Ay, balita ko nasa Parañaque City ka. Hello, Noche. Miss Kay at Henry, kanina nasa Manila tayo. Ngayon, dito naman tayo may C5 Road kung saan mamimigay tayo ng 1,000 pesos sa ating mga suking tagapanood, tagapakinig ng DCRH. Ito naman vendors dito sa may C5 Road. Abay, ito na, excited sa ating paayuda. Ano po pangalan nila? Si Anita po Abele. Sino kilala mo sa DCRH? Henry Taberna. At saka si Henry, si Uri, at saka si Karen Oyo. Maganda po hapon po kayo, man. Karen Oyo po. Ang ganda-ganda po. At saka si Sherry. Si Henry, Pogi. Kilala. Grabe grabe naman bola si ma'am. Pogi daw si Henry. Kasi yung oras nila ng Pogi daw ako, inborn. Since birth. Mayroon po dito Ha? Lagi po kami sa batak po. Sige, bigyan mo na ng premyo at yung nasa likod mo, ibigay mo na rin. Maraming salamat po. Meron pala kagad na 1,000 pesos. Yay! Okay, yung ating MX3, bakit? Salamat po. Ayun, natulad din. Ito naman sa ating video mo component, atin sa inyo ng Astron, alagang bahasan, nabibili naman ito sa inyong suking appliance store nationwide. Salamat po. At hindi lang yan meron pa kaming DC update sa t-shirt. Isuot mo yan. Ayos. At syempre, tag-ulan, lapit ng tag-ulan, tag-init ngayon, magagamit ko rin ito ang ating DC update sa payong. Kaya naman sasabi ng DC update. Maganda po siya at nakakatulong po sa maraming tao. Very good. Lagi po ako Noche, alam mo na ang rule of thumb natin Yung 1,000. Oo. At yung nasa likod mo, ibigay mo na sa kanya. Patituluhan mo na lang. Ibigay ko na yung likod ko. Alright. Thank you, Notch. Salamat, Nanay. Okay, para naman sa gusto na magalin ng 1,000 na pesos na napili na kapetok na DCRH. Malan nyo naman tayo na susunod na panalo. Siyempre, daming DCRH sa Malakas promo. Siyempre, kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito ako believe. Ako naman siya Aris sa 27 Musikas DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado! Thank you, Noche. Sa MX3, salamat po.
At ito na, dito muna tayo. Natawagan natin si attorney, hinahanap ni partner. Bakit sabi niya parang mas pogi si attorney Sal? Kanino kaya siya nagmana? Attorney Paulo Panelo, anak po ito ni attorney Sal. Pero siya ngayon ang BP Saras Legal Counsel doon sa mga ilang kaso, especially yung perjury case laban sa certain Madriaga na ngayon ay ating tatanungin sa kanya sapagkat lumabas doon sa pagdinig ng Kongreso nung isang araw na sinasabi ni Congressman Rufus Rodriguez na bakit natin binibigyang pagpapahalagang testimonya at affidavit ng isang kidnapper, kriminal na nakakulong sa anong tawag riyan? Sa Taguig, di ba? Kanya lilinawin ko lang kay Attorney magandang gabi po sa inyo, si Henry at si Karen. Magandang gabi po, Attorney. Magandang gabi, Henry. Salamat sa pag-imbita nyo. Opo. Diretso na kami. Kasi yung ating mga kababayan siguro nagtataka rin, pwede palang maging testigo yung ganon, lalo sa mga mabibigat na kaso at matataas na tao na nakakulong ka, may kaso ka, hindi basta kaso. Pero ipatatawag ka ng Kongreso para maging testigo. Paki-educate nyo nga kami ron. Okay lang naman sana, Henry, na kahit naman kriminal ka, pwede ka naman talagang tumistigo. Pero ang problema is, unang-una, wala siyang ebidensya. Laway lang ang puhunan niya. Yung affidavit niya, walang ebidensyang tinutukoy, walang naka-attach na ebidensya. So, yung sinasabi niya, walang katibayan. Unang-una. Pangalawa, pagka ganun ang sitwasyon, kailangan mo suriin kung kapani-paniwala yung mga sinasabi niya kasi nga walang katibayan. Ang pinakita natin doon sa perjury complaint, bukod sa wala na siyang ebidensya at meron kaming ebidensyang nagpapatunay na nagsisinungaling siya, hindi rin kapani-paniwala yung sinasabi niya. Pangatlo, dahil nga wala siyang ebidensya, kailangan mong suriin ngayon yung credibility ng tao. Kasi ang mangyayari dyan, Henry, it's his word against VP Sara's word. So, sino ba ang nagtutunggali dito? Isang Ramil Madriaga na currently nga nakakulong for kidnapping for ransom. Tapos hindi niya pang unang pagkakulong yan, pangalawa na yan. Noong 1997 na aresto na yan for kidnapping for ransom din. Na-acquit lang siya noong 2003 ng Supreme Court pero based on reasonable doubt. Pero itong 2023, nadakip siya ng pulis tapos yung anti-kidnapping group mismo ng PNP ang nagsabi na top 5 most wanted siya sa buong Pilipinas for kidnapping nung inaresto siya. Pangalawa, yung Madriaga Kidnapping for Ransom Group na siya daw ang leader, yan daw ang one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. So yun yung isang tao sa kabilang banda pero ang kalaban niya, isang vice-presidente na prior dito sa mga paninira sa kanya dahil sa politika, walang kaso ng korupsyon o anuman. Tapos ang sumusuporta sa kanya, mga 2 former PSG commander, tapos merong former VP-SPG commander, merong lieutenant colonel ng AFP, merong si Attorney Reynold Monsayak na dating acting PCGG chairman at OVP spokesperson. Meron tayong si Attorney Ryan Kilala na Special Ombudsman Prosecutor. So, itong mga taong to, 8 sila lahat-lahat. Ang kalaban nila isang may criminal record na wala pang sumusuporta sa testimonya niya. So, yun yung problema. Hindi naman porke criminal ka, disqualified ka from testifying. Pero, it's stacked against him kasi wala siyang ebidensya tapos hindi siya credible. Okay. Pero,
Attorney, kung may mga tao po na gusto po siyang tumistigo laban kay VP Sara, tapos nabanggit niyo po itong mga kaso na kanya pong kinaharap naman po, at of course siya po ay currently po nakakulong nga po, he has faced a lot of cases. So ano po yung magiging message po nito sa publiko pag ganito po at kung ganito po ang mangyayari? Ang sa amin, pagka ginamit siya dito sa impeachment proceedings, ang pinapakita nito is itong House Justice Committee, willing sila mag-entertain ng ganitong klaseng testigo na hindi credible, na gawa-gawa lang ang testimonya para lang iusad itong political agenda nila laban kay VP Sara. Yun ang nakikita namin. Okay. Attorney, may lumabas ngayong araw, I think kahapon yata o kaninang umaga ko nabasa, na may isang political analyst na nagsabi na naglabas na yung testimonya ni Madriaga may tumulong na dalawa, isang dating DOJ at ngayon ay mambabatas at isang dating politiko. Ano ito? Anong implikasyon nito? Well, I think ang tinutukoy naman niya ay si former Senator Trillanes at itong si Representative Laila De Lima. I think both of them have admitted naman to meeting Ramil Madriaga in prison prior to his affidavit coming out. Parang I think na-mention nila sa interviews that they tried to vet itong testimony ni Ramil Madriaga. Ngayon, sa akin, ang implication nito, kasi bago tayo nag-file ng perjury complaint, syempre sinuri natin yung affidavit niya, binackground check natin kung totoo ba yung mga sinasabi niya, at yun nga, lumabas sa pag-aaral namin at linagay namin sa perjury complaint na hindi totoo yung mga sinasabi niya, yung mga background niya na nagtrabaho siya sa PSG, hindi totoo, imposible, pero hindi siya qualified. Ang claim niya nga, dati siyang PSG, she's very close, she's a friend of the BP. Yun nga. So, sa amin, ang ibig sabihin nito, si Senator Trillanes at saka si Laila De Lima, either hindi nila vinet talaga itong taong ito, or complicit sila dun sa mga kasinungalingan nitong si Ramil Madriaga. Kasi sa amin, napakadali para i-verify nung mga sinasabi niya, yung sa PSG. Humingi lang kami ng certification sa Presidential Security Command, madali namang binigay . So kung nagbe-vet sila, dapat yun ang una nilang ginawa. Yung mga sinasabi niyang trabaho niya para kay VP Sara, hindi pwede yun gawin ng ordinaryong tao or civilian . Kailangan kawani ka ng gobyerno. So anong ginawa natin? Humingi tayo ng certification mula sa Department of Education, sa Office of the Vice President, sa Davao City Mayor's Office, pati na rin sa VP SPG. At lahat sila nag-certify na walang Madriagang empleyado or konektado sa mga opisina. Kahit confidential staff man yan or confidential security, bodyguard mo, walang ganon? Yung confidential kasi kahit that the term implies confidential, naka-roster yan . Empleyado pa rin yan. So dapat may record na lalabas niyan kahit confidential ka. Tapos ngayon naman, sabi ko nga, kung sobrang confidential mo, parang secret agent na yung labas mo, bakit ka post ng picture nyo kasama ng amo mo? Napakasensitibo ng trabaho mo. Sabi niya sa affidavit niya, intelligence gathering. Pero bakit ka magpo-post ng picture kasama si VP Sara kung totoo ngang parang secret employee ka ni VP Sara? Kamo kung 1990 what? 1990, una siyang nakasuhan, 1990 what? 1997, una siyang na-arrest. Tapos naging Vice President si BP 2022. Ibig sabihin si BP kumuha ng kriminal sa kanyang security o sa kanyang, parang gano'n ang lumalabas? Yun nga po, yun ang pinapalabas niya. Pero ang testimonya ng dalawang magigiting natin na former PSG commanders, pati yung former VP SPG commander, ang sinasabi nila is
kung mag-screen sila ng kahit ka-meeting lang ng Pangulo or ng ikalawang Pangulo, hindi nga makakalapit yung ganong klaseng tao na may record na ganon eh. Much less na magtrabaho pa para sa kanya or ipagkatiwala pa yung security ng Pangulo or ng ikalawang Pangulo doon sa ganong klaseng tao. So, imposible yung sinasabi talaga ni Madriaga. Meron po ba, Attorney Paulo, na connection o magiging epekto po sa the whole picture, yung pagsasabi naman niya na meron siyang death threat, itong si Ginoong Madriaga, and then a few lawmakers are requesting for him to be put under protective custody. Hindi ko lang po alam kung may ano po ba to, may impact, may epekto, ano po ba sa tingin ninyo in a legal sense of speaking po? Wala naman kaming problema dun sa additional protective custody. Parang nauna na actually yung NBI na magdagdag ng security sa kanya, tapos nung hearing nung Wednesday sa House Justice Committee, nag-move sila to augment itong security ni Madriaga. Wala tayong issue doon kasi sabi ko nga noon pa, gusto namin healthy siya, unharmed. Gusto namin siya mag-testify kasi para sa amin, pag nag-testify siya, mapapakita sa buong mundo na nagsisinungaling siya. Kasi wala talagang katotohanan yung mga sinasabi niya. So gusto namin siya lumantad. Hindi ba? Pero ang issue namin dun sa nangyari nung Miyerkules ay pinapalabas niya ngayon na si Congressman Teves daw ang nagbabanta sa buhay niya. Ang backstory, so kaninang umaga nag-issue kami ng statement na katawa-tawa ito kasi nung ang unang claim niya is binisita daw siya ni VP Sara sa kulungan para pigilan siyang mag-testify. Agad-agad namang pinasinungalingan to ni Secretary John Vic Remulla. Ang sabi, hindi, kinausap namin yung warden, chinek namin yung records ng BJMP. Ang binisita ni VP Sara si Congressman Teves, hindi si Madriaga. So ngayong nahuli na siya sa kasinungalingan niya, bago na naman yung kwento niya na, si Congressman Teves ang nagpapatay sa akin porque siya yung binisita ni VP Sara. So gumagawa siya ngayon ng kwento na sinasuggest niya na mukhang si VP Sara ang nasa likod ng banta sa buhay niya. So sa amin, katawa-tawa to kasi yun nga, sabi ko nga, gusto namin siyang lumantad eh. Wala kaming interest na mamatay siya, masaktan siya. Diba? In fact, ang gusto ko parating sa mga kababayan natin is kung may mangyayari kay Madriaga, baka yung mga handlers niya ang maging nasa likod nito. Kasi pagka lumantad si Madriaga, ang posisyon namin, ang pakiramdam namin is mapapatunayan namin gawa-gawa lang yung testimonya niya laban kay VP Sara. At eventually, matuturo niya kung sino yung mga nagpudyok sa kanyang gawin to laban kay VP Sara. So kung may mangyayari kay Madriaga, ang palagay namin is yung mga handlers niya. And it serves as a strong warning na wala kayong kinalaman kung may mangyayari man doon sa mama. Opo. Yun nga po, kaya matagal ko nang sinasabi kasi yung mga style na tanim witness, mga ganyan, parang doon napapunta yun eh. Nung nag-file kami ng perjury complaint, biglang may death threat, biglang may bribery attempt di umano para pigilan siya mag-testify. So, in our minds, yun na yung next logical conclusion. Baka may gawing masama dito kay Madriaga para magpagbintangan si VP Sara. So, sinasabi na namin mula sa ngayon pa lang na imposible ito, gusto namin siya lumantad, at kung may mangyayari sa kanya, dapat mag-ingat siya dun sa mga taong nasa likod nitong affidavit niya. Alright. Attorney, salamat po for joining us tonight. Thank you. Thank you, Attorney. Maraming salamat, Henry and Karen. Thank you. Si Attorney Paulo Panelo, ang abogado ni one of the lawyer ni Vice President sa perjury case against Madriaga. We'll be back after the break.
galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Pickleball as a sport, it's really a social sport. Hindi ko na siya matanggal sa isip ko. Like yung sound of the ball hitting my paddle, yung enjoyment and satisfaction na nakuha ko na I can hit the ball pala kahit hindi naman ako athletic. Hindi lang yung you're out there to destroy the opponent. Parang ito, more on oh, let's have fun, let's have a social gathering, let's have this community. So I'd like to encourage everyone to try pickleball. I know on social media marami nagsasabi, ano ba yung pickleball? Trend lang ba yan? I don't think it's a trend. I think it's here to stay. Hopefully, baka ikaw na yung next pro player.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klase. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila.
tunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. This Saturday on Scene Zone. Rewind tayo sa pag-sama-sama ng ilang OPM acts sa Hatid Saya Concert ng Love Radio Manila. At from Thailand to Manila with love. Balikan ang ilang kaganapan sa first ever Manila fan meet ng Cow Jane Cow. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kami mga social worker, hindi lang naman kami yung mga tagabigay ng ayuda or hindi lang kami tagabigay ng mga sardinas at bigas tuwing kalamidad. No, we're fighting for systemic change. Pero tingin niyo ba sa ganito kalaking work na ginagawa ninyo para sa ating lipunan, do you get enough credit for what you do? Actually, hindi. Maraming sasang-ayon sa akin na social workers. Kasi hindi naman talaga nabibigyan ng enough credits. Bago sila mabigyan ng tulong or bago sila ma-coordinate sa ibang tao, may social worker na tumatrabaho ng kaso nila. No, na hindi kami nakikita ng ibang tao. Kasi ang nakikita lang kung sino yung gumawa ng trabaho. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Gusto lang natin partner saluduhan at pasalamatan si Mayor Isko Moreno rin doon sa kanyang inisyatibo. Isipin mo, kaya palang mangyari
na ang mga driver na rumuruta sa nasasakupan mo ay itatap mo, bibigyan mo ng 3,000, sabi nga nung ating boss ng ngayon ay kanyang chief of staff. Simple lang, partner. Ang formula ni Mayor Isko Simple ni lang Yorme. ang math. Simple lang ang formula ni Yorme para sa may 1,400 na Manila jeepney drivers. 3,000 bawat araw sa kada driver. Ang 1,000 sa operator, Okay. ang 1,000 sa driver, yung 1,000 sa 1,000 diesel. Ah, Laking okay. tulong nito. Tapos, ang mechanics, maghapon silang maghahakot ng pasahero kung ano yung kanilang ruta. Hindi sila pinakikialaman ni Mayor. Kanya lang para libreng sakay umaga, hapon at gabi. Pero para matiyak na tumutupad naman sa usapan yung mga driver, mayroong isang miyembro ng traffic enforcers ng Manila na sasakay dun sa jeep na kanilang tinap. Well, Oo, kasi diba? baka- What smart move yun. Oo, kasi baka biglang hingian ng pamasahe ang mga Oo. commuter. Dapat libreng sakayan, di ba? O baka mamaya hindi rumuta. O, pwede rin. Oo, mag-cutting trip. So ang galing ng konsepto, simple lang. Tama naman. Salamat Yorme at sana ito'y mag-multiply. Hindi naman masamang mangopya, wag na kayong mahiya. Mga LGU ng Metro Manila lalo na, wag na kayong mahiya. Hindi masamang mangopya kumpara sa ikabubuti ng taong bayan. Thank you. Saludo po, Mayor Isko Moreno. Samantala, meron na tayong kring-kring. Kami narito muna. Si Mary Faye. Mary Faye, magandang gabi. Magandang gabi, Mary Faye. Opo. Oo, taga Daraga Albay. Yan ako, Magayon. Si Mary Faye na Magayon. Ano ang himpilan ng radyo na una sa Pilipinas? Una sa Pilipino. Ay, talaga naman. Hindi pa kami tapusin. Nandali ka na. Excited eh. Mary Faye, congratulations. Or kang 500 pesos in At GCash. dahil dyan disqualified ka. Kasi hindi mo daw tinapos yung tanong. De, joke lang. Wala naman sa mechanics yun. Anong palayo na? Widem? Apelyido. Widem. Ba? Foreigner. Ikaw ba'y taga Sweden? Widem po. Widem. Pero ang spelling ay H-E-U-I-D-E-M. Ayun. Mary Faye, thank you and congratulations. Congratulations. Thank you po. Alright. At sumayin niyo na po ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansadyo. Salamat na marami sa inyong lahat. Lagi naming paalala, kung gustong umasenso sa buhay, wag aapak at wag gagawa ng masama sa kapwa. Bagkus gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti, hindi magbubunga ng masama. Tumulong sa nangangailangan. Help is well. Susunod na po ang usapang legal, Attorney Cheryl Adami Molina. Up next. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Bye! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman!